Narito ang mga balita sa araw na ito. Mga rebelde sa Congo, kumikita ng $300,000 kada buwan mula sa pagmimina. Nakontrol na ng mga rebelde sa silangang bahagi ng Democratic Republic of Congo ang Rubaya Coltan Mining Region na nagpatupad ng production tax na tinatayang makakalikom ng humigit kumulang $300,000 kada buwan, ayon sa ulat na natanggap ng United Nations Security Council nitong Lunes. Sinakop ng M23 Movement, isang organisasyong pinangungunahan ng mga Tutsi na sinasabing suportado ng Rwanda ang lugar matapos ang matinding labanan noong Abril. Ipinaalam ng leader ng UN mission sa Congo na si Bintou Keita sa Security Council na ang kalakalan mula sa mga mineral sa Rubaya ay bumubuo ng mahigit 15% ng pandaigdigang supply ng tantalum. Nangunguna ang Congo bilang tagagawa ng tantalum sa buong mundo na itinuturing na kritikal na mineral ng United States at European Union. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Blackpink Jennie maglalabas ng bagong single ngayong Oktubre. Inilabas na ng Blackpink member na si Jennie Kim ang 16 seconds teaser para sa kanyang bagong awiting Mantra na ilalabas ngayong Oktubre. Kinumpirma rin niya sa Instagram post na ilalabas niya ang bagong single sa darating na Oktubre 11. Matatandaang nauna nang ipinost ng Korean Idol ang isang video teaser kung saan tampok ang 6 na mantras para sa magagandang kababaihan. Naiulat na rin kamakailan na maglalabas si Jennie ng bagong awitin sa ilalim ng bagong partnership sa Columbia Records. Ang mantra ay kasunod ng special single ni Jennie na You and Me na inilabas niya noong Oktubre 2023. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. 32 Bohol officials na sinuspinde sa issue sa Chocolate Hills, balik trabaho na. Tinapos na ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension na ipinataw sa 32 opisyal ng Bohol habang patuloy ang investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na resort sa loob ng protected area ng Chocolate Hills. Sa pinagsamang 25 pahinang kautusan, sinabi ritong inalis ng Ombudsman ang suspensyon ng 5 alkalde, mga kapitan ng barangay at mga regional director ng Department of Agriculture at Philippine National Police. In the interest of justice and fair play and consonant to this office's previous consolidated order dated July 31, 2024, the preventive suspension of the following respondents is hereby lifted. Saad nito, magugunitang inilagay ng Ombudsman sa preventive suspension si Bohol Governor Erico Aumentado at 68 iba pang opisyal noong Mayo dahil sa mga issue kadikit ng resort na itinayo sa Chocolate Hills. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.